I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone, hello universe, it's me again. Shout out sa inyo mga kababayan. Kahapon may rally po sa Luneta, 'di ba? Yan po ay panawagan para sa mga nangungurakot sa gobyerno. Ito naman, yan po ay pagtitipon ng mga sumusuporta kay Pangulong Marcos Jr. Ayan nakita nyo yan? Mas marami kaysa sa mga DDS dyan sa Liwasang Bonifacio. Huwag niyo subukan ng Marcos loyalist. Pag lumabas sa kalsada yan, baka mapupuno talagang Luneta eh. So yun mga beso, shoutout sa mga Marcos loyalist, supporters, Filipinos and OFW. Ayan, sa Batak, Ilocos Norte po yan. Kahapon, agay. Naimbag na grabe kada kayo amin kakabsat. Wow. Diba? Ganyan dapat. Diba? Mga followers, BBM supporters, Batak City. Ilocos yan, mga bes. See? Pinakita ko lang sa inyo. Ganyan talaga. Ito po ay upload ni Junel Agulay. Ayan, shout out yan. Yan po sa Batak. Kahapon po yan, mga kababayan. Diba? Hindi basta-basta mga Marcos loyalist. Tanging Marcos lang ang may loyalist. Since 1965 ba? Correct me if I'm wrong. Since umupo si dating Pangulong Marcos Sr. Ay pinanganak na ang loyalist, mga bes. Yung mga Dutae, 2016 lang naman eh. 'Di ba? Karamihan diyan mga bisdak ang mga supporters yan. Pero in fairness naman sa mga Bisaya, hindi naman lahat puro DDS. No. Marami pong Bisaya na hindi maka-Duterte at maraming Bisaya na maka-Marcos talaga. 'Di ba? So, program. Diba? Kala nyo sa Marcos lang mayroong loyalist. Kahapon nakikisama sila, pero kanya lang diyan po sa Batak. Yung panawagan nga ng Pangulo, no? Dapat magbabayad itong mga nangungurak. So siyempre yung rally kahapon ay para po yan, para sa lahat. Halo-halo na po yan. Kaya itong ating mga kababayan na Ilocano, may rally din sila. Siyempre support sa Pangulo yan. Ito naman, laban ni PBBM sa korupsyon. Ang One Movements. Ayan, BBM supporters to guys. Ayan kahapon po yan. Hanggang po, ito po hanggang po doon sa pinakadulo-dulo. Ayan, kahapon po yan. Kala nyo kahapon September 21, 2022. Lahat sambayan ng Pilipino pinapanawagan na stop yung korupsyon. Kaya nagpapasalamat tayo kasi si PBBM lang talagang may tapang, sa totoo lang. See? Kala nyo mas marami ang mga Marcos loyalist kaysa mga DDS. Ilan lang kayo. Dahil lang mga DDS kahapon, nilangaw ang rally nila, patunay lang na for sure 2028 medyo kangkungan ang punta ni Sara. Wala doon nyo naman malalaman ang mga butante. Makikita nyo naman yan bakit kahapon hindi sinipot yung rally niya sa Liwasang Bonifacio? Ilan lang, 'di ba? Wala pa yatang 5,000. Baka ano lang po yun.
Baka 50 katao lang. May 100. Ay nako. Nagmamayabang kayo. Kala nyo marami kayo. Ay na. BBM resign sabi nila eh. Yun lang ang bilang nyo. Nakakahiya. Kaya yun lang ang bilang nyo. BBM resign. Magtanim na lang kayo ng kamote sa gilid ng bahay nyo. Oh, 'di ba? Ito, may sinabi si Katunying dito. Oh, ito pa yung isang sinabi ng for sure sumusuporta sa Pangulo. Ito, tingnan nyo. Ano sinabi niya? Yun ang mga DDE supporters, huwag niyong pangarapin na magagaya sa Nepal o Indonesia ang rally ninyo. Dahil hindi kami papayag na mga kakamping at mga BBM supporters na maghari-harian si Sara Duterte. Hindi kami papayag. O ano? Kayo na mga DDE supporters. Oh, di ba? Kaya nga sabi ko, delikado si Sara pag nakaupo. Mapapatalsik yan. Baka isang linggo lang umupo. Mapapatalsik, delikado. Ay, Jesus, huwag na kayong mag-ambisyon. Kawawa lang kayo. Sabi ko nga, pag nag-join forces, yung yellow, pink at saka pula, delikado ka. Delikado si Garutay. Ha? Huwag nyo kami subukan. Huwag kayo nagpupumilit umupo sa Malacanang. Delikado kayo talaga eh. Pag kami nagkaisa, tapos ang nanawagan si Pangulong Marcos Jr. Siya ang manguna, patay talaga. Ha? Magsitalon kayo doon sa bintana ng ay, huwag kayong mangarap. Ito po guys, ito yung post ni, naman to si Madam Leo Chowa. Oh, galit na galit. Huwag na daw kayong mangarap ng gising mga DDS. Hindi kayo talaga magtatagumpay. Totoo yun. Oh, ito yung sabi ni Katunying. Oh, ito naman ang sinabi ni Katunying. Kapag natanggal ang Pangulo, ang susunod ay ang Vice Presidente, si Vice President Sara Duterte. Sabi niya pa dito, pinalitan natin si dating former President Edralin Marcos Sr. Nung araw, sabi niya, ni Cory Aquino. Di ba? Ano ang nangyayari sa atin? Noong pinalitan natin si ERAP ni GMA, anong nangyari sa atin? Sabi niya ganon. Baka ang hinihingi natin, akala natin makakabuti. Pero sa bandang dulo, lalo pa pala tayo mapapasama. Tama guys. Mayroon siyang punto. May punto talaga siya. No? I-analyze nyo ang ibig niyang sabihin. Tama as in. Mula noong 1986 na bago lahat eh. Pati yung saligang batas binago ni Cory. Di ba? Correct me if I'm wrong. Ang sabi ng mga ibang eksperto, yung batas natin ay maraming depekto. Correct me if I'm wrong. Baka may lawyer dyan. Baka mali ako, no? Correct nyo na lang ako. So, hindi lang po yan. Si Cory Aquino na namuno, may nangyari ba sa bansa? Yun ang tanong. Umasinso ba tayo? Wala. Anong legacy na iniwan ni Cory Aquino? Wala. Ang sabi ng iba, yung mga revolto ni Ninoy sa iba't ibang lugar. Tama. May punto yung mga ating mga kababayan. Wala siyang legacy na iniwan. Kundi, actually, kahirapan. No? Bakit? Tingnan nyo. Yung VNP sa Bataan. Pera ng bayan po yun. Kinastos doon. Bilyon ba yun? Yung Bataan yung nuclear power plant. Diba? Correct me if I'm wrong. Pera po ng sambayan ng Pilipino. Ano nangyari? Wala. Sinayang lang. Sana kung na-operate yun,
ang laking pakinabang yun, mga kababayan. Hindi niya kung galit sa kay dating Pangulong Marcos Sr., hindi niya sana sinali ang taong bayan. O, diba? O, ang dami po na pinundar ni dating Pangulong Marcos Sr. Na kagamitan, ng bansang Pilipinas. Pero, ano nangyari? Binta dito, binta dun. O, yung pag-aari ng Pilipinas na ilang building sa Amerika, bininta. Ang tanong, yung mga pinagbintahan na ba yun na malalaking buildings, nasaan napunta? Diba? Kung mayroon silang na-sequester sa pera na galing sa dating Pangulong Marcos Sr., ang mga pera na yan, na nakuha nila through PCGG, nasaan na yun? Nasaan napunta? Diba? Dapat nga kalkalin yan Walang nangyayari. Palpak ang pamumuno. Baka ang nagpatakbo ng bansa noon si Joker Arroyo. Diba yun ang ES executive secretary niya, si Joker Arroyo, correct me if I'm wrong. Yun ang sabi. Ngayon, ano nangyari sa bansa? Wala. Si Cory Aquino walang sapat na kaalaman. Siya po ay isang housewife lang, walang karanasan sa politika. Kahit kapitan o barangay, hindi niya pa dinanas yun. Basta na lang inupo lang siya, parang kaldero. Inupo doon sa, sa kalan. Walang alam Kaya palpak ang Pilipinas. You see? Well, actually, nung panahon na yun, hindi naman talaga siya ang Pangulo. I'm not considered Cory Aquino as a President of the Philippines that time. No. No. Why? Hindi naman siya dumaan sa hindi naman siya dumaan sa eleksyon Sa snap election nga talo siya Si dating Pangulong Marcos Sr. pa rin ang pinili. Bakit? Kasi mabuti siyang Pangulo. Peaceful ang kanyang pamumuno, ang daming legacy na na iniwan. Bakit? Sabi ko nga sa video ko, even si dating Daan Soriano, sabi niya, dumating ang Marcos Sr. dito, wala namang pera ang Pilipinas. Ang tanong, bakit ba nagkaroon po ng malalaking hospital, mga napapagawa ng mga tulay? Because ginagamit niya yung sarili niyang pera. Dahil mayaman na si Marcos Sr., yun ang sinabi ni Mr. Soriano, yung dating Daan. Di ba? Sino bang diktador? Di ba si Cory? Sabi ni Manong Johnny, hindi si Marcos. Lahat bagsak ang ekonomiya ng bansa. Walang nangyari sa bansa sa panahon ni Cory. Namamayagpag ang mga NPA. Ay nako, guys. Sabi ko, babae ako pero ayaw ko talaga ng babae. Walang alam. Maawa kayo sa Pilipinas. Si Gloria Arroyo, ano nangyari sa bansa? Umasenso ba? Ang daming story. Maraming mga rumors na tungkol sa pamumuno niya. Ewan ko lang kung totoo yung nagbininta yung Sparty Island ba yun? Oscar Buro? Hindi ko alam. Basta may narinig ako. Hindi ko na kailangan na hanapin pa. Pero I think karamihan sa inyo baka may alam kayo dyan. No? Mahabang istoryahe po yun. Ang dami. As in. Ganon din si Tabako. Sinundan ni Cory. Wala din nangyari. Binta dito, binta dun. Mga pag-aari ng bansang ng pamahalaan, bininta. Diba? BSBN nga binigay na lang, parang kala mo, binili mo lang sa palengke. Namigay ka lang sa kapitbahay Diba? Mahabang storya ang BSBN, hawak ng gobyerno. Nung si Cory Aquino, binigay niya na lang. Di kayo naloka. Pati yung Petron, National Steel, wala, ang dami. Kaya ang bansa ko lilat. Binta dito, binta dun. Ewan ko lang kung totoo yung sinabi ni si Mr. Carpio. Dating Associate Justice Carpio. Ibininta ni Digong daw yung Ayungin Shoal sa Chihuahua. Ay, ewan. Wala talaga mapagkatiwalaan. Marcos lang talaga. Di ba? Bakit nakulong si Gloria? Diba? Graph. Pag nakulong ng isang tao, kurakot yan. Pag nanako sa kaban ng bayan, iba nagkaroon ng breast neck.
You see? Matindi, mga bes. Tapos iupo nyo yung isang walang alam pa, yung isang walang alam rin. Pulpo lang utak, mapurol. Walang alam kundi manira. Tapos kayang-kaya niyang patayin ng isang presidente. Kasi mayroon siyang power para pumatay dahil bilyonaryo siya eh. Magbayad ka lang ng hitman eh, go. 'Di ba? Tulad ginawa ng ama niya. Yung hitman niya, dalawa, Matubato tsaka si Las Cañas. Ano sabi ni Matubato? 24 years pumapatay ng tao dahil kay Poncio Pilato. You see? Si Sara, kayang-kaya niyang kitilin ng isang pangulo. How much more sa ordinaryong Pilipino? Ay, nako. Kaya gumising kayo. Tama yung sinabi ni Katunying. Parang awa nyo sa bansa na ito. Kawawa naman. Tagal na nagsuffer. Pati mga Pilipino nagsasuffer. Kaya nga sabi ko sa inyo, hindi talaga makaupi yung sigarutay. Maniwala kayo. Gising na ang mga Pilipino ngayon, oy. Huwag kayo masyadong nagyayabang. Hindi nyo hawak ang majority. Baka mamaya umaasa kayo sa 32 million, hoy. Excuse me, wala na po yun. Kasama po kami doon ng mga loyalist. Wala na yun, maniwala kayo. Ay nako, ngayon pa. Kaya nga ilabas natin ang baho nila. Para tapos i-spread natin. Para malaman ng taong bayan, ay ganun pala. Hindi pala pwede magpresidente yan. Gusto nyo maging presidente yan, baka lahat ng Pilipino magiging may sayad na. May tupak, baka mag-ugaling askal. Yung pamumuno niya nga sa dipid, hindi niya nga kaya eh. Palpak nga eh. Kaya, ay nako, yun lang mga bes. Aking masasabi, ako may punto talaga si Katunying. Ibig sabihin lang yan, ayaw niya magiging presidente si Sara Duterte. At marami nagsabi. Yan si Madam Castro nga ng Gabriela ba yun? Ano sabi niya? Hindi talaga fit si Sara maging presidente. Pangit talaga ugali niya. Hindi talaga, totoo yun. Hindi talaga. So, yun, mga kababayan. Yun lang aking upload videos sa inyo. Ano po ang komento nyo dito? See you again on my next upload. Bye. Yan, baboos. God bless, Philippines.